Sa pagkakataong ito ay dito po natin itutuon ang ating pag-aaral. Ano nga po ba yung binabanggit sa hula na may kinalaman sa pagbangon ng Iglesia ni Cristo dito po sa bansang Pilipinas? Pakinggan nyo at ganito ang mababasa natin dito po sa aklat ng Zacarias sa 13:7 hanggang 8, pakinggan nyo ito. Gumising ka o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. At mangyayari, nasa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang 3 ay maiiwan. Batay po dito sa hula na binasa po namin sa inyo, ay meron anyang pastor na sinaktan ng tabak. Alamin po natin ito. Sino nga po ba yung pastor na tinutukoy dito na sinaktan? Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng Mateo sa 26, ang talata po ay 31. Ang pastor po na sinaktan, na tinutukoy sa hula, batay na rin sa patotoo ng ating Panginoong Sukristo, ay walang iba kundi siya po ang ating Panginoong Sukristo. Ngayon, sino naman po ang binabanggit sa hula na nang saktan ang pastor o ang ating Panginoong Sukristo, ang mga tupa anya ay nangalat? Pakinggan ninyo, dito po sa Juan, sa 10, ang talata po ay 7, itutuloy natin sa talatang 9, ang mga tupa po na nangalat, walang iba kundi yung tupa ng ating Panginoong Sukristo. Kung sino po yung mga tupa ng ating Panginoong Sukristo, sila rin po yung sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Sukristo. Akuan niya yung pintuan, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan. Mga taong pumasok sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan, napaloob po sila sa kawan. Alin po ang kawan na tinutukoy na doon napaloob ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Sukristo na ang pagpapakilala niya ay ang kanyang mga tupa? Pakinggan ninyo. Dito po sa Gawa 20:28, ang kawan po ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, binanggit din po sa talata sa Zacarias 13:7 hanggang 8, na yun anyang buong lupain, yung 2 bahagian niya ay mahihiwalay at mamamatay. Pero yung 3 bahagi naman anya ay maiiwan. Mahalagang alamin po natin ito. Alin po ba yung lupain na tinutukoy sa hula? Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa natin dito po sa 1 Korinto, sa 3, ang talata po ay 9. Ngayon, alin po ang 30 pulutong ng iglesia? Na ang banggit nga po sa hula, yung 2, mahihiwalay at mamamatay. Subalit yung 3 bahagi naman anya o 3 pulutong ay maiiwan. Gawa 2:39. Yung 3 bahagi na nasa malayo, tatawagin pa lamang ng ating Panginoong Diyos. Kaya alin po ba yung 2 pulutong na tinutukoy dito na natawag na o naging kaanib na sa unang iglesia ni Kristo sa panahon ng ating Panginoong Sukristo at ng mga apostol? Roma sa 9, ang talata po ay 24, ang mga taong yon na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi rin naman sa mga Hintil. Pero tandaan natin, yung anyang 3 bahagi, maiiwan. Ngayon, alamin natin ito. Bakit po ang banggit sa hula? Sa Zacarias 13:7 hanggang 8, yung 2 pulutong anya, mahihiwalay at mamamatay. Pakinggan ninyo ang sagot sa atin ng banal na kasulatan dito sa Mateo sa 24:9 hanggang 10. Ano pong ibig sabihin na yung 2 bahagi o 2 pulutong ay mahihiwalay at mamamatay? Ang kahulugan po nun, sila anya ay tatalikod sa tunay na pananampalataya, kaya nga mahihiwalay sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa Isaias 24, ang talata po ay 15
Ang salitang pagbangon ay ambigas yan, tulad ng tumayo uli at pag-exist. Ngayon alinman dito sa dalawang kahulugan ang gamitin ng Iglesia ng mga Manalo, ay diakma sa turo nila na ang tinutukoy nilang Iglesia ni Cristo na bumangon raw sa Pilipinas ay ang tatag ni Felix Manalo, na ang katotohanan ang Iglesia ni Kristong natatag dito sa Pilipinas ay ang dati nang naitatag sa Jerusalem at ipinakalat ng lahi ni Esau ang mga Romano pangunahin ang Europa na ang sentro ay ang Vatican, na sa pamamagitan nga ng Spanya, ang dinala ni Magellan. Ang mga aral ng Iglesia ng mga Manalo ay salasalungat, may aral rin sila na ang shepherd daw ay si Felix Manalo, hindi raw si Jesus, ang pagkokon-konekta ng mga talata ay di masama. Ang mali ay kung ang kinonekta ay mali. At ang masama ay kung ang pagkokonekta ay sadyang alam na mali ang pagkokonekta, ang tinutukoy nagsipagkalat ng hinuli at, o sinaktan si Jesus, ay ang mga apostles, hindi ang mga tupa, o mga children of God, na ayon sa sinabi ng nangangaral na ito ng Iglesia ng mga Manalo. Ang Acts 20 verse 28-29 ang tinutukoy dyan ay ang mga Romano, pangunahin ang Europa na ang sentro ay ang Rome o Vatican, ibig sabihin ang sila ang pinagkatiwalaan ng Church, ayon sa sinabi ni Jesus na the kingdom of God will be taken away from you, Israel, hindi mga Israelita, ito nga yung tinatag ng Diyos at Jesus kay Peter, ang International Church of Peter. Ito nga ang binigay ni Jesus sa mga Romano, Europa, ang lahi ni Esau, at ito'y isinagawa ni Peter, 1 Peter 2 verse 9 at ni Paul Acts 20 verses 20-29, inordinahan ni Peter at ni Paul na ang mga Romano pangunahin ang Europa ang nagmiministeryo ng Kingdom of God o ng Church ayon nga sa pangungusap ni Jesus na, whatever you bind in this earth will also be bound in heaven. Kaya nga ang ministeryo ng Church ay binigay sa mga Romano pangunahin ng Europa mga lahi ni Esau, dahil ayon sa covenant ng Diyos kay Abraham, ang tipan ay para sa mga lahi ni Isaac at ni Ismael, kaya bakit ibibigay sa Pilipinas? Natural nang sinabi ni Jesus na aalisin sa Israel, ay sa mga lahi ni Esau ito ibibigay, at ito nga ay pinangalan ng International Church of Romans o Roman Catholic Church, hango sa mga pangalang, Church of Abraham, Church of Isaac, Church of Jacob, Church of Judah o Judaism, International Church of Peter, ang Judaism Christianity. Ang nasaad sa Zechariah 13 verse 8 na 2/3, ay di pumapaton kalyano 1/3 sa mga Hudyong di tumanggap kay Jesus at 1/3 ng mga Hentil. Ang 3/3 ay klarado mismo sa Zechariah 13 verse 8 na pumapatungkol sa mga tao sa lupang Israel, ay pumapatungkol sa may mga kaisipan na, ibig sabihin yung 2/3 ay yung may mga kaisipan na, at sila'y nangamatay na wala sa tunay na pananampalataya. At ang mga natira sa kanila na henerasyon na di pa mature noong panahon ni Jesus ay ang namumuno ngayon sa Israel, at ang 1/3 pumapatungkol sa mga may kaisipan na naging Kristiyano, di kasama ang mga lahi nila na mga bata pa noon sa 1/3 na sinasabi ngunit kasama nilang naging Kristiyano, logical kasi, dahil kung sasabihin ang 2/3 ay ang 2/3 mismo ng Israel, sa sinabing ang 2/3 ay maglalaho, magkagayon malalagay, ubos lahat ng lahing di tumanggap kay Jesus, bakit ang naghahari ngayon ay ang mga di-Hudyong di tumanggap kay Jesus? O tingnan nyo, nagkanda sabot-sabit na ang mga aral niya. Una sabi niya patungkol sa Acts 2 verse 39 ang ikatlong bahagi, tatawagan pa lamang daw, itong ang tatlong bahagi sa Zechariah 13 verse 8, ay patungkol sa mga Israelitang naging Kristiyano, kaya di totoong tatawagan pa lamang na inuugnay niya sa Far East na inuugnay niya sa tinatag ni Felix Manalo. At isa pang pagkasabit-sabit, sabi niya, sino raw baga ang dalawang 1/3 o ang 20 sa 2/3 at binasa niya ang Romans 9 verse 24, itong Romans 9 verse 24 di naman ito pumapatungkol sa nabanggit na 2/3 sa Zechariah 13 verse 8, dahil ang 2/3 na nabanggit rito ay maglalaho. Samantalang ang Romans 9 verse 24 ay tatawagan upang maligtas. Isa pa uling pagkasabit-sabit ng mga aral niya, binanggit niya ang patungkol sa 2/3 na 20 raw na nahiwalay, at mamamatay, ng Zechariah 13 verse 8, at inugnay niya sa Matthew 24 verse 9-10. Sabi niya ang 2/3 na hiwalay. Ang sinasabi niyang nahiwalay ay patungkol sa will be scattered. Pumapatungkol ito sa mga apostles. At ang 1/3 at 2/3 pumapatungkol sa mga Israelita sa panahon ni Jesus. At ang salitang mahiwalay, scattered, at mamamatay, perish, na sinabi niya patungkol sa Zechariah 13 verse 7-8, ay magkaiba ang kinatutukoyan ng mga ito, at ang 2/3 na inuugnay niya sa Matthew 24 verse 9-10, mali yan,
kasi ang Matthew 24 verse 9 to 10 ay pumapatungkol ito sa mga signs ng end of the age, hindi end of the earth, hindi ito pumapatungkol sa Zechariah 13 verse 7 to 8, at muling sinalungat niya yung pinatungkulan niya ng 2/3 na iniugnay niya sa Romans 9 verse 24, na ito nga ay mga tatawagan para tungo sa church. At uulitin ko, ang Isaiah 24 verse 15 ay di pumapatungkol sa Pilipinas, na at sasabihin yung sa Pilipinas ikinalob ang Kingdom of God o Iglesia ni Kristo. Ang Isaiah 24 na pumapatungkol yan sa tribulation at new heaven and new earth at new Jerusalem, na ang lahat ng bansa ay magpupuri at sasamba sa Diyos, tulad nga ng Isaiah 24 verse 14 ang mga bansa sa west, at ang Isaiah 24 verse 15 ang mga isla o mga bansa sa east.